reading Matthew 22 verses 15. I'll be reading. Sabi dito, I hope na andun na po kayo. Matthew 22 verse 15, Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. And they sent out unto him their disciples with the Herodians. Ibig sabihin yung mga Pharisees, and then with their company, Herodians, saying, Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? Is it lawful to give tax, to pay tax kay Caesar or not? But Jesus perceived their wickedness and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? Sabi niya ganon. Show me the tribute money. Sabi niya, bigyan niyo ako, pakitaan niyo ako, o bigyan niyo ako ng tribute money ngayon, or pera. And they brought unto him. And he said unto them, Whose is this image and superscription? Sabi niya, sino nakalagay dito? He's making an illustration dun sa mga tao. He's asking question. Sabi, they say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left him and went their way. Wala na silang masabi sa Panginoong Kristo. They are trying to catch him at his words, pero wala silang makitang reason. Malis na lang sila. The title of my message is God and Caesar. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you po sa gabing ito. We pray for blessing, insight, understanding. We pray for conviction. We pray for broken hearts ngayong gabi. We pray na makita namin kayo high and lifted up. May we see your Son, His beauty, His glory, and may we see ourselves how small and how low we are, Panginoon. How we need you tonight, and move in our midst, Father. In Christ we pray. Amen. This message is our finale, no? Kumbaga, last, kasi we've been dealing, or I've been preaching about Baptist distinctives. I have an acronym last from the previous time na ako'y nangangaral. Yung Baptist, Biblical Authority, Autonomy of the Church. A, Priesthood of all believers. 2, Church ordinances. Individual soul liberty. Saved, baptized membership. 2, Church offices. Yung deacon and pastors. And then separation of church and state. Yung lesson natin tonight, this is about separation of church and state. By plain reading in our passage tonight, kung mapapansin niyo doon, may makikita kayo dong dalawa. Si Caesar represents the government and God, di ba? Yun eh. Kaya yung title ko, God and Caesar. Yung mga bagay na binanggit dyan, or yung God, tsaka yung church, pwede natin i-include yun doon. Anything about doon sa church, and then anything about doon sa government. These are distinct entities. They are separate. Hindi pwede na yung isa, iko-control niya yung isa, or yung isa, iko-control niya din yung isa. They work in different realms. Okay? Yung isa ay regarding doon sa physical and earthly. Yung isa ay about doon sa spiritual and heavenly. If we are going to notice yung ating message or yung passages natin, this question, the question of the Pharisees or the Herodians is about paying taxes. Di ba? They were asking, is it okay to pay taxes kay Caesar or not? Sabi niya ganon. Is it okay ba being Jews? Okay lang ba yun na magbigay sa kanya? Kung di tayo aware, no? If we are going to sino ba yung mga Herodians? Herodians were a political faction or group of influential Jews in the New Testament. Sino yung mga Herodians? Group yan, mga political group. They are supporting si Herod, yung dynasty ni Herod. Kaya nila sinusupport si Herod kasi nakikinabang sila. They gain something from that kind of political group.
Habang si Herod ay nasa position, so may mga advantages silang na-experience. Okay? Somehow, meron silang authority doon sa time ng Panginoong Kristo. On the other hand, yung mga kasama nila ay yung mga Pharisees. Okay? Yung mga Pharisees and Herodians. Yung mga Pharisees, mga religious group yan. Pero, when it comes sa Panginoong Kristo, dahil kaaway nila ang Panginoong Kristo, kahit magkaiba silang grupo, natutunan nila ang magsama. They learned to connive. They learned na mag-compromise, na sumama doon sa isa't isa. Bakit ganun yung nangyari? Bakit ginawa nila na magsama sila for a common cause na hulihin ng Panginoong Kristo doon sa kanyang mga words? I-trap nila si Lord Jesus. Kasi para sa kanila, ang Panginoong Kristo ay threat. Yung mga Pharisees, for them, the Lord Jesus Christ is a threat. Bakit? Marami na siyang nag-gain ng mga followers. Yung mga followers nila noon, dahil nakarinig sila ng gospel, they stopped following them. They started following the Lord Jesus Christ. So yung mga tao, sumusunod na kay Lord Jesus. About doon sa popularity risk. Kumbaga, wala nang sumusunod sa atin. Lahat na, nasa kanya na. Kaya nagagalit sila kay Lord Jesus. At the same time, yung authority, kasi si Lord Jesus nagtuturo daw siya, kung maalala ninyo dun sa preaching ng Panginoong Kristo, when people heard Him, ang sabi nila, yung taong ito, He preached as someone with authority. Hindi siya katulad ng mga Pharisee, hindi siya katulad ng mga scribes. Pag nagsalita siya, nag-explain siya ng Word of God, nandun yung authority sa kanya. Bakit? God is with Him. And He Himself ay Diyos. At the same time, yung kaya galit sila sa kanya kasi if you will remember, all throughout the New Testament, palaging ine-expose ni Lord Jesus yung mga Pharisees, di ba? Sinasabi niya, mga hypocrites kayo, you are concerned very much doon sa outer area ng mga ginagawa ninyo, pero yung loob ninyo, so evil kayo. Ganun yung ginagawa niya. You are like, alam niyo yung, yung nicho? Sabi niya, you are like, sepulchres. Malinis, white in the outside, but inside, puro kayo dead bones. Mababaho ko yung lumalabas sa inyo, evil. Ganun yung idea. Kaya rito, no wonder bakit yung mga Herodians, do sila ay political, tapos yung mga Pharisees ay religious, nagsama sila, no? Yung mga Herodians na ito, ayaw nila na somehow threat sa kanila si Lord Jesus kasi kiniklaim niyang king siya eh. Pag naging king siya, di maaalis si Herod, maaalis yung mga connection nila. Ayaw nila yon. Kaya hanggat maaari, gusto nila na wag maging ang Panginoong Kristo at that time. Hindi niya maklaim kung sino siya, kaya pinabubulaan nila yon. So ang idea lang, gusto nila ma-retain sa power si Herod kasi meron silang benefit doon. Dito may kita natin, yung mga taong ito, nagtanong sila sa Panginoong Kristo. Yung question nila ay about doon sa taxes. Ano pa nga medyo maganda yung palabok nila eh. Master, we know that thou art true and teaches the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Alam niyo mga taong ito, ang ganda ng nila eh. Sinasabi nila about kay Lord Jesus Christ. Siya daw ay teacher from God. Pero they don't believe. No. Parang binobola lang nila eh. Di ba? And then sabi nila, tell us therefore what thinkest thou? Gusto nilang malaman ano yung nasa isip ng Panginoong Kristo. Is it lawful to give tribute unto Caesar? Sabi niya ganon. Alam ng Panginoong Kristo yung kanilang mga puso. And then he said to them, why tempt ye? Alam niyo yung question na to, this is very treacherous. Magaling yung ginawa rito ng Panginoong Kristo kasi ni-rebuke niya eh. Sabi niya, mga hypocrites kaya. Alam niya na kung ano yung intention nila eh. I know your very motive. Bakit nyo binobrought up or why you are raising that question. Alam ng Panginoon yung kanilang mga hearts. Dito may kita natin na even the Lord Jesus Christ discern motives of men. Ngayon, alam ba niya yung motive mo? Alam ba niya yung motive ko? Why am I standing here? Why am I serving kayo? Why you are coming dito? Alam ba niya yung motive mo? Yes. Alam niya yung motive natin. Yung mga taong ito, pangit yung motive. Kasi dumating sila doon with an evil intention. Kaya tayo, alam din ni Lord Jesus, what's your motive today? And may you ask that question, what's your motive? Di ba? Is it, may it be, Lord, I want to see you. I want to know you. Feed me. Di ba? Lord, teach me something. My soul is starving, di ba? My soul is hungry. I want to hear you. Ganon eh.
Ito, ano to eh, bakit evil yung question na to? Treacherous yung method nila. Kasi if Jesus replied, yes, the Pharisees would accuse him before the Jews people of being a traitor. Yan. Pag sinagot niya yan na, ay, okay lang, gagamitin niya ng pagkakataon ng mga Pharisee. Oh, kita nyo, he, being a Jew, pro-Roman siya. Gaganunin siya. Pag sinabi naman niya on the other hand, no. Sabi niya, ay hindi, huwag kayong magbayad ng tax. Gagamitin naman yun ng mga Herodians para i-accuse siya na, oy, Herod, meron ditong gustong gumawa ng treason. May gustong mag-rebel laban sa iyo. Kung di po tayo aware, treason is the crime of betraying one's own country. Andun yung trying to overthrow the government. Yun ang gagamitin ng mga Herodians. Sabihin nila, Caesar, meron dito, wag daw magbayad sa iyo ng tribute. Tantamount yun for treason. So kapag sinagot ni Lord Jesus na hindi, mananagot siya kay Herod. Pag sinabi naman niyang yes, lagot naman siya sa mga Jews. Kaya yung sagot niya rito, he answered hindi yes and no. Hindi niya sinagot ng yes and no. Mautak ang Panginoon eh. Bakit? Diyos siya eh. Alam niya na yung intention ng heart ng mga tao. Ang ginawa niya ngayon, sabi niya, show me the tribute money. Sabi niya, o bigyan niyo ako ng pera. Binigyan siya. Pagkabigay sa kanya ng pera, sabi niya, di ba binigyan siya ng Roman coin? Tingnan mo ito mga lalaking ito, how evil they were. Sabi nila, is it okay to pay? Tinatanong pa nila, pero meron naman sila. Ba't may pera sila? Kasi sila nagbabayad. Ba't pa nila tinatanong? Alam naman nilang dapat ka magbayad eh. Gusto lang nilang i-trap ang Panginoong Kristo. Tignan nyo, yung mga lalaking ito, even sa sarili nila, meron silang coin. Tatanungin nila, is it lawful? Pero alam naman nila yung sagot eh. Kasi sila nagbabayad na eh. Meron nga silang pambayad eh. Meron silang coin doon eh. Alam nyo, nakakatawa dito ang Panginoong Kristo. This is just very amazing kasi pag nagtuturo siya, if he wants to teach something, gumagamit siya ng ibang variety ng approach eh. Gumagamit siya ng iba't ibang style. Ang ginamit niya rito, illustration. O sige, bago ko kayo sagutin, sasagutin ko kayo, give me a coin muna. Sabi niya ganun. This is an illustration. He is trying to make a point. Ginagamit niya yung technique na ito para turuan yung mga tao. Ano to eh, kumbaga, sa naaral ko, learning style, Kasi, bigay mo ako ng coin. Sa learning style, visual. Visual learning style ito. May mga tao na mas natututo kapag nakikita nila yung pinag-aaralan nila. May mga tao naman na kahit nakikinig lang, sa pandinig lang, natututo na sila noon. Mas gusto nila yung nakikinig. May mga tao na ayoko yun. Gusto ko yung nakikita ko. May tao naman na combination. May mga tao naman na gusto nilang mas madali silang matuto kapag ginagawa nila. Pero dito, nakakatuwa ang Panginoon, being the greatest teacher, alam niya kung ano yung style na i-employ sa pagtuturo sa mga taong ito. Nakakatuwa ang Panginoon eh. Kasi kahit masama yung intention nila, hindi siya yung yung aggressive na, alam ko naman yung wala kayong kwenta eh. Huwag na tayong mag-usap, hindi niya ginanon eh. Pwede ba yun? Pwede, kasi alam naman niyang masama eh. Pero ando pa rin yung niya na, o sige, tuturuan ko pa rin kayo. Show me a tribute money. Pakitaan niyo ako ng barya ngayon at tuturuan ko kayo. Pero nakakatuwa dito ang Panginoong Kristo. Pagkatapos siyang humingi ng barya, nagtanong siya ngayon, kaninong ito ngayon? Sino yung head na nandito? Kaninong picture yun nandito sa coin? Yan ito nakakatuwa ang Panginoon. Gumagamit siya ng illustration, tapos nagbibigay siya ng question. Alam mo, nagtatanong din siya eh. Pag tayo tinanong ng tao, usually, we tend to think, di ba? Kasi tinanong ka, mag-iisip ka. Ito, very amazing sa Panginoong Kristo. Pag nagtuturo niya dun sa mga disciples niya, at kahit ngayon, as we look dito sa Bible, yung conversation niya lang with the Pharisees and with the Herodians, makikita natin na gusto ng Panginoong Kristo na yung tao nag-iisip. Pag may sinasabi ang Panginoong Yesus, gusto niya pinag-iisipan natin, ba't niya kaya sinabi yun? Wait niya to para matuto tayo. Imagine, gusto niyang malaman ano yung iniisip din ng mga tao. Sabi ng mga lalaki ngayon dito, si Herod, sabi nilang ganon.
Dito something na makikita natin na nandun yung pagtuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng illustration, and then He's asking questions, and then makikita natin, tinanong niya sila, sino yung nandito, sinagot nila na Herod. He wants na i-engage yung mga tao. May nakikita sila, may naririnig sila, active sila ngayon. Sino yung nandito? Mabilis din yung sagot, parang recitation Si Herod, sabi nilang ganon. Alam niyo ba, yung question is a powerful teaching tool daw yan It helps teachers check what students know. Di ba? Maganda yung kapag alam nila. Say, i-on mo na lang. Alam natin na na kapag nagtatanong ang Panginoong Kristo, may mga instances na yung malaman natin yung sagot, gusto niya na mag-isip tayo, gusto niya na matuto tayo, gusto niya mag-meditate tayo, gusto niya maintindihan natin yung Word of God. Of course, by the aid of the Holy Spirit, maiintindihan natin. Pero yung sagot dito ng Panginoong Kristo na tinanong niya, whose inscription is this? Sabi niya. And then sagot nila, si Caesar yan. Kaya sagot ng Panginoon, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Nung narinig nila yun, wala na silang masagot. Kasi bakit? Hindi na siya sumagot ng yes or no. Hindi nila matrap ang Panginoong Kristo. Pero ano yung sinasabi dito ng Panginoong Kristo? Malinaw dito that as Christians, we have our duty to God and we have our duty to civil authorities. Ito yung gusto niyang i-point out. These two are not in opposition. Yung gagawin mo yung duty mo sa government, yung gagawin mo yung duty mo sa Diyos, hindi yan opposition. Pero in reality, there are times magka-oppose sila. Mamaya makikita natin yon. Pero the point is, we should give to civil authorities that which is due to them, and we have to give to God all that we owe to God. Parang pwede natin sabihin sa ganitong way, my brother, the penny itself has settled that question. Parang sinabi ni Lord Jesus, it has stamped upon it. Di ba may muka, an image or medallion which is Caesar's likeness. It is current here because this is Caesar's country. And you use it whether you choose to own the fact or no, because you are Caesar's subject. Dapat kang magbigay. Bakit? You are Caesar's subject. Under ka ng kanyang government. Sabi niya, give Caesar therefore his due, pay your taxes, obey the laws, honor the civil authorities, but that you may do so, begin by paying your taxes to God. Okay lang yan. Andun yung government, nandun din yung Diyos, nandun din yung church. Ang idea dito, as citizens, we have our duty sa ating government, we have our duty dun sa mga officials, and as Christians, we have our duty din sa Diyos or sa church. Kaya pag pinasin natin dito, supposed to be, hindi sila dapat in opposition. Dapat ang government tsaka yung church nag-work alongside. Hindi sila iisa. Dapat separate. Pero sabay silang nag-work for the benefit ng mankind and at the same time, for the glory of God, ideally. Yung government, tsaka yung church, intertwined yan. Hindi mo talaga sila totally na malayong-malayo. Dapat mayroon silang goal kasi. Kasi lahat yan gawa ng Diyos Under sila ng Diyos Sabi doon, the government of the civil issues, sila yung concerned doon, the church for spiritual or religious concerns. Pero alam nyo, isa lang yung magpapaisa niyan, si Lord Jesus. Kasi pagdating ni Lord Jesus, siya yung magro-rule as the king. Government yun. Siya rin yung magiging head ng kanyang church. Kumbaga, yung design na pag-iisahin yung church tsaka yung government, si Lord Jesus lang ang makakagawa nun. Walang human leader yung makakagawa nun. They try. Maraming tayong makikita na sinusubukan nila yan Pero alam nyo nangyayari? Sa mundo natin, yung government, may mga pagkakataon na laban sila doon sa church. Hindi talaga sila yung yung sa time lang kay Lord Jesus lang yan magkasama, okay? Pero ngayon magkahiwalay at ang reality, minsan yung government against sa church. Kahit noon pa, pansinin mo, yung time ni Herod,
Sabi doon, now about sa Acts 12, now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Yan ang ginawa ng government. Pinersecute yung church. Akala ko separate sila. Oo, dapat di nila pinakikialaman yung isa't isa. Pero there were times na yung church, yung government ay nagiging dahilan para pasakitan yung church. Binibigyan sila ng persecution. According sa history, kung alam niyo, the Roman government persecuted Christians because believers refused to worship the Roman gods and emperor. Yung Roman government pinersecute yung church. Yung si Herod noon, pinersecute din niya yung church. Laging ganyan. May mga reason bakit pinapersecute yung Christians. Nung time doon sa Rome, ayaw nilang magbow doon kay emperor. Ayaw nilang mag-sacrifice doon sa mga gods. That's why they were persecuted. Ganyan yung ginagawa. May mga nabasa ako na bakit pinipersecute nila yung Christians? Ang babait na nga ng Christians, wala naman silang ginagawa. Hindi lang dahil minsan nagre-refuse sila doon sa worship Kasi pag gusto nila malaman yung allegiance mo, kung talagang true ka kay Emperor, kay Caesar, o kay Nero, ipakita mo by offering an offering doon sa kanya and by bowing sa kanya as God. Pag nag-refuse ka, wala yung allegiance mo sa kanya, mamamatay ka. Tapos dumating yung sa time ni Nero, may mga disaster na dumarating sa country nila. Alam mo, sinisisi, Christians. Isa rin yung sa mga reason na nangyari, bakit sila pinapersecute, sila yung sinisisi. Imagine, ganun yung ginagawa ng mga nasa position, ang pinapabasol nila ay kasalanan niya ng mga believers na nandiyan. Di ba may church diyan? Sila yung dahilan, kaya tayo dumadanas ng ganitong mga trahedya dito. Ganun yung ginagawa. Ano pa nga sila? Minsan pinag-iisipan ginagawa. Very suspicious yung government noon, yung Roman government, towards sa mga Christians. Nag-iisip sila ng negative. Kumbaga, pero pag tinignan natin doon sa Rome, basta sabi mo kanina, sabi doon kay Caesar, siya yung head ng state nila, ng Rome. Pero siya din yung God. May emperor worship sa kanya nun. Anong ginagawa? They are trying to merge. Yung church, tsaka yung state, kino-combine nila. Pero ang head, human. Pag ganun yung ginagawa, all throughout history, nagpe-fail. Si Herod, tignan mo ginawa niya. He tried na maging head ng state. Si Caesar. And of course, si Herod din. Nagpe-failed sila. Ang ginagawa nila, nananakit sila dun sa church. Sinasaktan nila yung mga tao. Pinapatay nila yung maraming tao. May mga iba pang mga examples. Tinignan ko nga kung ano yung mga aside doon sa Rome nung time na yon na nagtatry na emerge yung church, yung head ng religion, tsaka yung head ng state nila, may mga nakita akong iba Alam nyo ba sa Roman Catholicism, ngayon, sa Vatican pala, yung Pope serves as both the Bishop of Rome or the head of the Catholic Church and at the same time, the sovereign of Vatican City. Siya rin yung head of state. Alam nyo, ginagawa niya, kinocombine niya naman lahat ng religion. Ecumenism naman yung ginagawa niya. Lahat okay lang sa kanya. Pinopromote niya yung iba't ibang mga ideology. Alam niyo ba yung Shia Islam? This is from Iran. Sa Iran, ganun pala yung ganito yung lugar na to. The supreme leader must be a Shia Islamic cleric and serves as the high-ranking political and religious authority in the country. Tingnan mo sa time nila Herod, nila Nero, sa Iran, pinipersecute yung mga Christians. May nakita pa ako, yung alam niyo ba Protestantism saka yung Anglicanism sa UK. The British monarch serves as the head of the state and holds the title of Supreme Governor of the Church of England. Itong bagay na ito, dapat magkahiwalay ito. They are working doon sa kanilang kanya-kanyang mga realms. Kasi bakit? Si Lord yung mag-unite niyan. Pero they are trying. Kumbaga, gumagawa sila ng forfeit counterfeit. Gumagawa sila ng kamuka. Pero hindi nila magagawa yan. Bakit? Yung rulership nila, pumapatay sila. Hindi sila kingdom of love. Hindi ganun yung paghahari nila or yung leadership. It's not characterized by love, by kindness, by good doing. So wala. Pag pinansin mo yan, ano yung mga makikita mo sa mga leaders na pinagsama yung state and religion, puro bloodshed yung history. Pag tinignan mo,
Ang sakit nga ng ano niyan kapag inisip natin Kaya dito, nung sinagot sila ng Panginoong Kristo, wala na silang masagot. Okay, kaya alisan na lang sila. Sabi nga dun sa verse 22 they marveled and left him and went their way. Wala na. Okay. Ano pang iaano mo doon? Nasagot niya ng magaling. Hindi naman niya sinagot ng yes. Wala kang ngayong magamit against him. Hindi niya sinagot ng no. So, wala kang kumbaga ang idea, bawi na lang sila next time. Huwag kayong mag-alala, maraming ulit naman they tried to trap ang Panginoong Kristo. Ganyan naman yung ginagawa nila. Pero tonight, dalawang bagay yung gusto kong makita natin. How should we view and respond to our government biblically that governs us civilly, and how we should view our local church or yung Diyos, and to respond biblically as yung church or as God through the church ay tinutulungan tayo, leads us and keeps us. Sa government, toward the government, biblically, ano yung gagawin natin sa kanila? Bagaman, sila, distinct entity, paano tayo magre-respond as a Christian? How we will relate sa kanila? Biblically, ang sabi ni Paul, we are to submit to the government. Nakatira pa rin tayo. We are still citizens ng Republic of the Philippines. Hindi tayo alien, hindi tayo nasa ibang planeta. Citizen tayo ng Philippines. Ang sabi ni Paul, let every soul be subject unto the higher powers, yung government officers. For there is no power but of God, the powers that are ordained. Yung mga nandyan sa government, itinalaga pa rin daw yan ng Diyos. May mga sabi, nagkamali ng binoto, dinaya yung pagboto, inadya pa rin ng Panginoon. So, inalaw pa rin ng Panginoon sila nandyan. Anong purpose nila? Verse 3 ng Romans 13, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Ito yung ideal. Dapat daw yung government, sila ay nagpaparusa ng mga evil, hindi nila hinaharbor yung mga evil. Or hindi nila dapat pinoproteksyonan. Government dapat yung una nagpaparusa ng mga sama. Will thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Kung yung government natin nag-work na maayos, andun yung justice, maganda yung ganun Kasi bakit? Natatakot yung tao nagwawa ng masama. Sabi nga sa verse 4 kahit daw regardless, whether Christian sila hindi, sila pa rin daw ay minister ng Diyos for our good. Kaya sabi niya sa verse 5, wherefore, ye must needs be subject. We are to submit ourselves. Pangalawa, we are to honor them. Paano honor? Nakalagay dun sa 1 Peter 2:16, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Sabi ganon. Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. And then this phrase, honor the king. Sabi nga ganon. Ang gagawin ko sa government natin o dun sa ating leader sa government, still, we submit dun sa government. Doon kay BBM, ano pa rin ang gagawin ko? Sabi rito, i-honor ko pa rin daw siya Ang idea ng i-honor is to pay respect. Pag nakita mo siya, wag mo naman siya basusin. Kahit tanguan mo man lang siya, kahit naiinis ka, anong nararamdaman mo, dissatisfied ka sa kanya, siguro pag nakita mo naman siya, hindi naman tama na basusin mo. Tama pa rin na tanguan mo man lang siya, di ba? We are to submit, we are to honor, and we are to pay. Nakalagay dun sa kaninang binasa natin, sa Romans 13 verse 6. For this cause, sabi ni Paul, pay ye tribute. Sabi niya ganon. Yung tribute dito is tax. For they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Pastor, nagbabayad ako ng tax. Sabi niya ganon. Tama lang, wala tayong magawa. Inihingi ng government, sinisingil tayo. Kaya we are to pay. Kumbaga, duty natin yan dun sa government. And then sabi rito, render therefore, Romans 13:7, render therefore to all their dues. Kung ano yung nararapat. Sabi niyang ganon. Tribute to whom tribute is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. Naulit na naman yung honor to whom honor. Pero sabi dito, alam niyo ba, pag binasa natin yung context ng Romans, yung Romans chapter 13 verses 1 hanggang verse 5, he's speaking about dun sa magistrates, yung mga leaders, yung mga head. Pero pagdating dito sa verse 6, ang sabi, verse 7, render therefore to all officials their dues. Sabi niya gano'n. Ano na yan?
Yung mga ano na to, iba't ibang mga officials. Kasi syempre may mga collector na. Hindi naman lahat mayor, di ba? May mga iba't ibang position sila. Ano yung mga babayaran mo daw dito? Yung tribute. Ano ba ang tribute? Sa time nila, nila Paul, ang idea nila sa tribute is land tax. Yung mga amilyar. Tayo, sinisingil ng amilyar. Pag tinanong niyo ako, Pastor, tama bang magbayad ng amilyar? Sabi ni Lord, render unto Caesar, which are Caesar. Wala tayong magagawa. Magbayad ng SS, magbayad ng, ano ba ibang bayarin? PhilHealth. Meron pang ibang sinisingil. Yung nandyan sa tribute na yan, nandyan din daw yung yung land tax, yung mga individual taxes, nandyan din daw. Sabi diyan, may part na custom. Ano yung custom? Mga tax on sales. Mga VAT. Di ba? Pag may binili ka, may tax na namang nakalagay dyan. Ini-impose ng government yon, magbabayad ka na naman. Kaya kung anong hinihingi nila, wala tayong magawa. Ewan ko lang kung may per panukala noon, babawasan daw yung tax or iaalis daw yung tax doon sa mga ang kita nila ay 500,000 pababa or 300,000 pababa. May ganun silang pinapanukala ngayon eh. Yung fear dito, katakutan, and honor is to give respect. Pero ano yung mga duty natin? How we will view yung ating government. Tignan natin sila as nilagay pa rin sila ng Panginoon dyan. Pag okay yung ginagawa nila, we are to submit, we are to honor yung leaders, we are to pay yung taxes, we are to obey the laws of the land. Isusundin pa rin natin on barangay level, municipal level, provincial level, and national level. Kung ano yung nasa constitution, susundin pa rin natin yan. As long as yung pinapasa nilang batas ay hindi against God's will. Kaya yun yung ano natin, we are to stand. Yung final authority pa rin natin is the Word of God. Kapag meron silang nilabas na law na against doon sa Word of God, we should not follow yon. Hindi ko lang alam, recently, doon sa Massachusetts, ewan ko lang, correct me if I'm wrong, parang meron doon si Nine doon, ewan kong governor yon, na law about abortion. Dati kasi ang alam ko is around 6 months lang, hanggang 6 months. Pero ngayon, kahit ipapanganak mo na next week, pwede nang i-abort. Buo na siya. Pinasa nila yung ganong batas ngayon. Mas malala. Imagine, dinala mo na ng 9 months, tapos nagbago pa yung isip mo. Parang di ko kakayanin yung batang ito. I-abort ko na lang. Grabe, ang sama. Paano pag ganun yung law? Will you partake? Pastor, graduate ako as a nurse. Mag-a-apply ako doon. Mau-obey mo ba yung law ni God kung mag-a-apply ka doon? Pastor, I'm a doctor. Gusto kong ma-experience yung maging doctor. Kaya lang ang available is abortionist. Is it okay na mag-apply doon? Being a Christian, of course not. Mababiolate mo yung word of God. Ano sabi? Thou shalt not kill. Kawawa naman yung mga innocent child. Nung nakarami, sinad ako doon sa group eh. Yung mga feminists daw, yung mga liberals, ano sila, yung pinaglalaban nila yung animal rights. Pag may nakita silang mga hayop sa kalsada, may sinad ako eh, isang babae na buntis, may nakita siyang snail doon sa daan, huminto siya. Kinuha niya yung snail, nilagay niya sa gilid para makapass through. Pero yung ending ng video, papunta pala siya ng abortion clinic. They are fighting para doon sa life ng mga insects, ng mga animals, pero hindi nila pinaglalaban yung buhay ng mga bata. Kawawa naman. And sino magkatanggol sa kanila? Pag ganun yung ginagawa ng government, that's our... And hindi ko i-obey yung part na yan. Hindi pa naman total chaos yung government eh. Kahit sa US, total chaos pa. Pero paano yung ganun? Meron akong mga case eh. Paano pag yung government pinagbawal na yung entrance ng gospel? Or what if yung ibang nation, bawal daw magbawal kayo magdala rito ng Bible? Ano nga gawin ko as a Christian? Okay. Ganun ba yun? Do may law sila ng ganon. Yung law na yon, ma-overrule siya ng command ng Panginoon na go ye into all the world and preach the gospel. Kawawa naman sila kung di sila makakapag-share.
Nalala niyo yung sinend ko rin na story? Meron daw yung story yung 16 years old na Indian boy na newly converted. Sobrang niya daw, concern niya dun sa souls ng mga tao kasi na-save na siya. Nagdala siya ng maraming Bibles, nilagay niya dun sa bag, pumunta dun sa boundary sa border ng Bangladesh para dalhin yung Bible dun sa Bangladesh kasi concern siya sa mga souls ng mga tao. Kaya lang sa Bangladesh, bawal daw. Ang ginawa niya, nakahuli siya ng mga border patrol, tinapon niya daw yung Bible dun sa tubig. Inarrest siya, tapos nung kinulong siya for 2 days, pinalaya siya, pero yung Bible daw na tinapon niya sa tubig, inagos ng inagos, nakarating daw sa Bangladesh. May nakakuha daw na bata. Pagbukas niya ng bag, nakita niya raw tuyong-tuyo yung Bibles, yung maraming Bible. Nilagyan pa daw ng pangalan ng bata, ng 16-year-old na Indian. Kaya nung nakita niya yon, dinala niya sa tatay niya, who happens to be the village chief ng Muslim na tribe doon or group. Binasa-basan nila, gusto nilang malaman ano yung meron sa book na ito. May mga na-highlight daw silang nakita, di nila maintindihan. Nakita nila doon sa Bible, may pangalan. Alam nila na Indian yung may-ari, trinay daw nilang hanapin. Yung bata na nakapulot, pumunta doon sa kabilang border, hinanap niya kung sino yon. Nakita niya yung boy, in-invite, dinala doon sa village chief. Nashiran niya, marami ang nasave. Paano yung ganun, Pastor? Alam niyo, maraming Christians yung nagre-risk ng life nila makarating sa ibang bansa kahit bawal mag-share ng gospel. Paano yung ganun, Pastor? Hindi kaya nagkakasala tayo? Tandaan mo, yung batas ng Diyos ang pinakamataas. Kahit anong batas ng tao yan, mas mataas yung batas ng Diyos. Pag sinabi ni God na mag-share ng gospel sa kanila, kahit may batas doon, we will obey. Hindi naman lahat tayo kinokomande. May mga tao na tinatawag para doon. I'm not saying na, ay, gagawin ko yon. Not unless na called, ikaw ay tinatawag. And you have that burden sa heart mo. Pastor, alam mo, mula nung narinig ko yung message na yan, ginusto ko na maging missionary. Pinagpipray ko nga makarating sa Mindanao Pastor, nakagraduate na ako. May asawa na rin ako. O sige, isi-send out ka na namin. Pwede kang pumunta kahit sa mo gusto. Kung tinatawag ka ng Panginoon, we will support you. If andun yung willingness mo na to take the risk, giving your life sa Panginoong Kristo kahit sa ganong foreign land. May mga case na ganyan. Paano yung may case number 2, paano kung yung government gusto nilang controlling yung church? Kabing ganon. Gusto nila i-register yung church, tapos kapag naka-register na, yung church, yung government na yung masusunod. Kung anong oras kayo magsiservice, anong message yung mga ituturo ninyo, sino yung mga taong tatayo dyan, i-regulate nila yung ganon. Mahirap yung ganon. Alam niyo ba, ganyan ang ginagawa pala sa China. Christians in China face significant state control, pressure, and targeted crackdowns, particularly if they worship outside of state-sanctioned bodies. While the Chinese constitution states citizens enjoy freedom of religious belief, the ruling Chinese Communist Party or yung CCP enforces strict regulations to align religious practice with national identity and communist ideology. Imagine, sasabihin nila, free country to, pwede nyong i-exercise itong religion nyo, pero pag nandun na kayo, hindi pala. Kailangan yung preaching nyo align doon sa communist ideology. Hindi kayo pwedeng mag-kontra. Naalala niyo yung sinabi ko last time, hindi pwedeng magsama ang communism tsaka Christianity. Alam niyo kung bakit? Yung communism don't believe in God. Yung Christianity, they believe in God. Paano yung ganon? Kaya huwag kayong magtaka, Pastor, parang naaalala ko, maraming mga churches sa China, hindi na nagre-register. Hindi na talaga. Naging underground churches ang tawag sa kanila. Nagmi-meeting sila alas 12 ng gabi, 1:00 ng gabi, para hindi sila mapansin. Yung iba nga nakikita-kita sa catacombs nung unang panahon pag pina-persecute alam yung catacombs sa mga kuweba. Paano pag may ganong persecution? Brethren, huwag na tayo mag-worship ng alas 6, tapos bukas yung ilaw, malalaman nila. Ano nga gawin natin, Pastor? Ipapasarado ko na lahat ng bintana. Tapos magkandila na lang tayo. Pupunta pa ba kayo? I hope so.
Kasi pag nahuli daw kayo, pastor, kukulong daw kayong mga nahuli at ipa-firing squad kayo. Paano pag ganun, pastor? Huwag na tayo mag-gathering dito, doon tayo sa likod ng bundok. Doon tayo kila sa likod nila, Brother Jerry. Para hindi tayo kita, doon tayo sa mga sagingan doon. Doon na tayo mag-preaching. Diba? We will do kung ano pa rin yung wise. Alam nga namang papakita ka dyan. Persecution na, lalabas-labas ka pa dyan, dala-dala mo yung Bible mo, di lalo kang nakita, gawin mo discreetly. Wise ka dapat, di ba? Katulad ng nabanggit ko kanina, paano naman pastor kung yung government, inaas tayo na mag-worship doon sa emperor, katulad din ng nangyari kay Herod, kay Nero, nire-require yung mga tao na mag-bow sa kanila, na mag-offer ng sacrifice in their names. Katulad din kila kila Daniel, kilala niyo yung tatlo niyang friends, kila Meshach, Shadrach, tsaka kay Abednego, di ba nagtayo ng statue si Nebuchadnezzar, o kapag tumunog na yung mga instruments, mag-bow na kayo ha, pag hindi, isusunugin ko kayo doon sa malaking oven. Sabi nila, hindi kami mag-worship, be it known, but if sabi nila, ng mga lalaking ito, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Alam nyo, ang ganda na nakalagay ito dito. Bakit? Nakikita natin na yung mga Christians, they refuse head on and face to face dun sa mga monarch, dun sa mga leaders. Yung mga leaders na mayroong panukala na laban doon sa mga salita ng Diyos, you have the right na to refuse na hindi ka na magkakasala. Kaya lang ang kapalit, buhay mo. Itong mga lalaking ito, alam mo, nag-serve na kami ng matagal sa'yo ni Nebuchadnezzar kasi mga civil officer sila Sinusunod namin lahat ng batas dito. Yung tamang pag-ano ng mga gawain, yung mga clean up drive, ginagawa namin lahat yan. Pero itong part na to, this is against our religion. This is against our God. Hindi na namin gagawin yan. Magkakasala na kami. This is the end of our obedience sa government. Merong hangganan. Kailan? Kapag bawal na sa Word of God yung sinasabi nila. You have the right to refuse. I hope makita lang natin ito mga kapatid, na ito yung dulo. Kapag mali na yung sinasabi nila and against the Word of God, kaya nga we need to be discerning kung ano yung mga law na pinapasa. We need to be aware. Diba? Mayroong pinapasa doon nakaraan, yung Charmaine Bill. Tsaka yung Sogi Bill, about doon sa mga LGBTQ. Paano pag ganon? Nire-require lahat ng bahay na maglagay ng flag sa kanilang mga bahay. Pag June, sasabihin ganon. Mamaya makita ko kayo dyan, pastor, meron akong dalang flag. Kasi sabi daw sa school Paano pag sa school? Kayo, yung mga students dito, pakita nyo yung stand ninyo. Pastor, nire-require kami mag-gay parade Hindi man ako gay, pero kailangan ko kasi may grade daw Pag ganun, huwag niyo sama. Susuko mo yung, compromise mo yung faith mo. Napaka-weak mo pag ganun ka. Mananagot ka sa Diyos. Kaya you need to be discerning, lalo na yung mga colleges dito. May mga bagay na pwede mong gawin. May mga bagay na hindi mo pwedeng gawin. Kaya you need to be discerning, you need to be wise. Kung yung certain activity na ito, magkakasala ba ako, then I should not take part. Okay? Kaya maging tayo, wise. And second part dito, kanina nakita natin na we should respond sa government We should obey yung laws ng land. Diba? We need na mag-pay ng taxes, i-honor natin yung mga leaders and to submit doon sa government kung ano man yung hinihingi nila. Pero what about sa Diyos? Anong hinihingi ng Diyos from us? Ano yung mga bagay dapat na i-render natin sa Diyos? Sabi, render unto Caesar which are Caesars. Ano yun? Magbayad ka ng tax. Igalang mo daw siya, magpasakop ka raw sa kanya, sundin mo daw yung mga batas. Sabi niyang ganon. Paano sa Panginoon? Ano yung dapat gawin? We are to worship God with all our everything. Sabi ng Mark 12, the first of all commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. This is your main concern. This is your priority. God.
Paano kung, kaya ito yung sinasabi ko kanina, Pastor, paano kung conflict yung government tsaka sa Diyos? Ang susundin mo is God. Pangalawa, not only na i-render natin sa Diyos yung worship na He deserves, but also kung ano yung mga inutos siya sa atin. One way is sa church is to attend dun sa mga gatherings. Alam niyo ba yung pag-attend nyo dito? You're not attending para para may attendance. I'm not checking your attendance. Ano lang ako, ewan ko, baka pag nakita ko lang, puro patlang doon, puro late doon, magagalit lang ako eh. Kaya hindi na ako nag-ano. I leave it to God. I just remind you, be on time, value ang time ng iba, i-value niyo yung time ng binibigyan natin sa Panginoon. Kaya nga, let's render to God not only yung worship, but also yung ating sarili, offering ourselves doon sa ating mga gatherings, not forsaking the assembling of ourselves together. Pag may worship services, prayer meeting, Sunday school, kung may mga evangelistic activities, mag-attend tayo. Let's be part of the work of the ministry. You're rendering yung sarili mo sa Diyos. Render unto God. Ano yun? Service. Paglingkuran mo raw siya. Mag-partake tayo dun sa ordinances. Pag may Lord Supper, pag may baptism, manood tayo. Support the work monetarily. I'm looking na specifically sa church. Kasi one way na may papakita natin yung ating relationship sa Panginoon is through dun sa mga tao, yung horizontal relationship natin sa church. Support yung work monetarily. Support for the need ng church, lalo na yung mga nangangailangan. Hindi to bago, nakalagay na dun sa Acts 4:34. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them. Ganyan yung mga mayayaman, nagbenta ng lupa. Anong ginawa nila? And brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet. Anong ginawa nila? They donated. And then anong ginawa dun sa pera? Siyempre, yung apostles yung nagko-collect, nagdi-distribute doon saan? Unto every man according as he had need. We are to discern. We are to know kung sino yung may need. And then yun lang yung bibigyan. Hindi naman parang ayuda ang dating eh. Lahat ng may need lang. Iba-iba naman tayo ng kalagayan sa buhay, di ba? Hindi naman tayo pare-parehas ng kalagayan. So kung sino lang yung pinaka-nangangailangan, yun yung ating tutulungan. Pero ito yung gusto ko makita nyo. They were donating, giving generously, so that it would be useful to supply the needs of the needy. Alam nyo mga kapatid, hindi ko lang alam kung na-appreciate nyo yung the way yung pera dito. Na alam nyo ba kung saan natin ginagastos yung pera? Nagbibigay kayo, alam nyo kung saan pumupunta, pinambabayad natin ng kuryente. Di ba? Panang bibili ng merienda ng mga bata. Di ba? Yung paggamit natin dito, economical nga eh. Bakit? May mga pagkakataon, nakakapagbigay pa tayo kapag yung mga ganitong time, yung hirap yung buhay, nakakapagbigay pa tayo ng bigas at itlog. May ilang fellowship, doon natin ginagastusan. Pag may ipapaayos, may mga ilaw, bumibili tayo ng ilaw at the expense ng ating fund. Tapos may konting allowance sa akin. But I encourage you mga kapatid, let's be generous. Let us support the work. Kung may pagkakataon tayo, maigi nga mag-support tayo ng ibang church eh. Ako alam nyo, pangarap ko yun eh. Hindi ko sinasabi na malaking-malaki yung maibibigay, kahit nga 500 lang. Pwede naman sabihin sa akin, Pastor, meron ka bang kilala? Di kaya, it's about time na maganap tayo. Magkano yung offering last Sunday? Sino yung nagbilang? Magkano yung bro? Hindi, yung total. 14. Okay, di ba? Kahit pala 1,000 every month, kaya na eh. That would be a great blessing. Imagine meron kayong church na sinusuportahan. It's not about yung amount. It's about yung love mo dun sa mga saints doon. Kasi kami ni ma'am, kaya ka rin kami nakakapag-continue. Nag-help din sa amin. What if ganun din yung pattern dun sa iba? You're helping them. Kasi hindi naman yan bago eh. Kasi ganun din ginawa nila kay Paul eh.
Imagine, nakakapag-serve si Paul sa Corinthians, pero ang support niya galing sa Philippians. Oh, galing sa Thessalonians. Kaya nga tayo mga kapatid, toward our God, i-worship natin siya, mag-attend tayo dun sa kanyang mga gatherings, mag-partake tayo dun sa mga ordinances, i-support natin yung work, yung mga missionaries, i-support din. Tayo, paano kung mai-render kay God yung para kay God? Use your gifts. Alam mo yon, spiritual gifts. Hindi ka binigyan ni God ng gifts or spiritual gifts ng skills para i-own mo lang ang sarili mo tapos walang magbe-benefit. Yung spiritual gifts natin, sabi nga sa Bible, 1 Corinthians 12:7, but the manifestation or yung gift of the Spirit is given to every man to profit withal. Para mag-profit ako. Yung giftedness mo, binigay yun ng Panginoon that I may profit. Yung giftedness ko, binigay yun and I should exercise it para mag-profit ka. Ikaw din, you have to exercise your gift. Para ano? Mag-profit kami. Your gifts are to be used in God's church for the benefit of His people. Those who have teaching gifts, magturo kayo kung may teaching gifts. Mag-antay ng opportunity or make an opportunity para ma-exercise mo yung giftedness na yon. Those who are called to go and start a work, to become a pastors, edi go and preach. Use your shepherding skills. Kung meron. Ano pa yung mga dapat gawin natin? Anong i-render ko sa Panginoon? Tumulong ka for the propagation of the gospel. Go ye therefore and teach all nations, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sabi niya ganon. Ano yung mga i-render ko sa Panginoon? Pag may attend, pag may worship ko siya with all my everything. Tapos pag may mga gathering, dapat nandito ako. Pag may mga baptism, mga Lord Supper, dapat mag-partake ako doon. Tapos dapat yung way of worship ko sa Kanya, rendering ko ano yung para sa Kanya by helping yung church. Monetarily, yung ministers, but at the same time, by using my gifts, by helping yung church na mapropagate yung Word of God, and at the same time, may pakita yung pagmamahal doon sa mga kapatid. Alam nyo ba na render unto God which are God, sabi ganun. Ano yun? Ano yung i-render ko sa Panginoon? Nalala nyo yung yung nasa left hand, tsaka sa right hand, nung sineperate ni Lord yung goats, tsaka yung yung mga Christians doon, sabi nila, Lord, kailangan namin dinamitan. Hindi ka namin alam sabi niya. Kailan yun? Sabi niya, kung ano man yung ginawa nyo sa kanila, ginawa nyo na rin sa akin, sabi niya. Alam niyo ba ang gusto ng Panginoon? That we are serving one another. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung may nangangailangan ng damit, give them. Bakit? Pero out of love, dapat ginagawa natin yan out of love. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ni John, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Yung love natin shouldn't be by mere words. It should be in action. By giving something, by doing something. Alam niyo, yung pagtulong sa iba, hindi naman laging pera lang yan wala kang maibigay na pera, pero meron akong bigas na maibibigay. Then so be it. Alam mo, wala kang maibibigay or anything. But I can do service, pwede kitang ihatid. Diba? Alam mo, wala akong maibibigay or anything, wala akong magagawa. But I can listen to you and pray for you. I can give my time, that's all I can give sa'yo. Yun lang yung service na kaya kong ibigay. My heart is broken, wala akong magawa. Pero yun lang yung kaya ko. Is it okay? Okay lang, kapatid. Pero the point is, we are to show love sa bawat isa sa atin. Yun yung way natin para maibigay sa Diyos yung dapat ay para sa Kanya. Kasi wala naman siyang ibang, tingnan nyo sabi ng Panginoong Kristo, yung paraan daw para may pakita nating mahal natin siya is pag minamahal daw natin yung kapatid natin. Kaya kung ano yung ginagawa mo sa church, ano yung ginagawa mo sa mga kapatiran sa church, that's how, yun yung mga bagay na ginagawa mo sa Diyos. That's the way na you are treating God. Diba? And sana paalalahanan tayo ano yung mga dapat nating gawin. Let me end with few words. Render unto Caesar which are Caesar. Render unto Marcos which are Marcoses. Diba? Ganun
Gawin natin yung best natin, yung in accordance dun sa Word of God, mag-submit tayo sa civil leaders, obey our government rules, promote and contribute to its welfare in general, and as long as they are aligned with the truth, let us support it. And let us be discerning kasi kapag hindi na, then we should call it out. I-call out nyo pag mali. Ginagawa ko naman yun dito eh. And kayo din dapat, pag mali, i-call out nyo. Ay, mali yung mga laws na yun eh. You have to speak up. Kasi alam nyo kapag when the righteous are in authority, the people rejoice. Kaya, makita nyo rin na ano eh. Alam nyo, tayo nag-e-elect eh. Diba? Tayo pumipili ng person na i-elect. Though alam natin, nandun yung sovereign hand ng Panginoon sa kanila. Nandun pa rin yung providence ng Panginoon. Pero may we be wise sa pagpili natin. Kahit nga you're trying your best to be wise, nagluloko ka pa eh. Kasi minsan, yung mga candidates, ang galing-galing kapag election eh. Pag time nila ng campaign, di ba? Nabobola ka pa. Kahit ako. Kasi alam nyo bakit kapag masama yung nakaupo? But when the wicked bear it rule, the people mourn. Bakit? Yung benefits, hindi natin makuha. Wini-withhold, kinukurakot, o paano yung ganun? People are mourning. Kaya nga, let us render as well unto God or sa church, which are God's. Let us worship Him. Let us read His Word intentionally. Pray to Him earnestly. Obey Him willingly. Stay away from sin. Attend His gatherings. Naglagay ako ng singit ko dito. Kasi ano yung re-render ko sa Panginoon? Of course, may personal duty ka. Magbasa ka. Mag-meditate ka. Mag-pray ka sa Kanya. Diba? Pero doon sa brethren natin, we are to attend the gatherings, we are to partake the ordinances, we are to use our gifts for their benefit, we are to share the word boldly doon sa iba, and we are to love our brethren fervently. Both are distinct and function differently. Yung church and state, magkahiwalay yun, magkaibang realms. Kaya nga, they should be separate or they should be separated until the one who is perfect comes to rule as the head of state and of the church. Only the Lord Jesus Christ. Siya lang ang makakagawa nun. Alam nyo, minsan, kapag nakikita natin yung mga failure ng government, it should encourage you to look forward sa pagdating ng Panginoong Kristo na darating yung araw, yung leader ko sa government, yung head of state, hindi ako bibiguin. Kailan yon? Pagbalik ng Panginoong Kristo when He establishes His kingdom. Kaya nga, let's look forward na yung ating sovereign king, who is our king, and at the same time, who is the head of the church, the Lord Jesus Christ. Let's bear in mind the separation of the church and state. Ito yung ending ng ating series. Let us bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give praise and thanks sa inyo. In Christ I pray. Amen. Sige po, tayo, prayer time. I-partner ko si Brother Jerry kay